Araw, kumusta po kayong lahat? Magandang hapon po at salamat po sa patuloy niyo pong pagsubaybay. So ayan o, kakausapin natin muli si Peter. May mga tatanong tayo sa kanya. Tsaka meron din akong sasabihin sa ating kaibigan. Kaibigan Peter, kumusta po kayo? Kaibigan. Nasa mabuti daw ang ating kaibigan na si Peter, no? At sabi ni Peter na nangungumusta si Peter, no, sa ating mga viewers, sa inyong lahat. So ayan, no, sana po ay wish ko po, no, sana ay nasa mabuti kayong lahat, no, ngayon. Kung nasan man kayo ngayon, safety kayo ngayon, at huwag nating makalimutang magdasal, no, dahil yan talaga yung number one, pinaka-powerful nating sandata, ang pagdarasal sa ating Panginoon. So, ayan, kumusta? Ayan, kaibigan, no? Grabe na ang mga panghitabo karon, kaibigan, no? Ang dami-dami nang lumalabas ng mga ebidensya, no, tungkol sa ating BBM, no? Sa ating Pangulo na si BBM. Ako po nakakabahala, no, ang kanyang kalagayan ngayon, lalong-lalo na meron po siyang iniindang sakit. Kasi sabi ni Peter, ang sakit niya ay nasa delikado daw kalagayan talaga, no, si BBM ngayon, at posible, no, na sana dili lang jud no nga mahitabo, no, sana po ay mabuhay pa siya ng matagal, no, dahil itong sakit niya ay talagang seryoso ito at delikado, no. Alam naman natin, no, lalong-lalo na sa mga mahihirap, no, lalong-lalo na siguro, no, tayo magkakasakit tayo, lalong-lalo na pag wala tayong pera, sobrang hirap, no, makaingon na lang ka, no, na ang tuso na lang dyan mo ang karamdaman, no, kaysa ma-hospital pa ka tapos wala kang pera. So tulad na lang ni Marcos, no, na napakayaman niya, pero sabi ni kaibigang Peter, hindi po madadala, no, hindi po siya maisasalba ng pera niya ngayon sa kanyang kalagayan. Pagdasal na lang po natin, no, ang kanyang kagalingan, no, mabigyan pa siya ng pagkakataon po, no. Lahat naman tayo pwedeng magbago, pero mo nagiingon, no, nga ang damage na gyud na, lalo sa mga tao na nawalan po ng tiwala sa kanya ngayon. Hirap po kasi mabalik ang tiwala ng taong bayan sa kanya, lalong-lalo na po ngayon, no, na ang pondo ng mga tao hindi po naggamit sa tama, no. Ang daming korupsyon na nangyayari, no. So, wala nang tinira sa Pilipino, no, sa mga bawat Pilipino, no. Sana kung ako pananaw ko lang naman po ito, no, na mamili tayo ng namumuno na may puso. Yun naman talaga yung importante, may puso, tapang, no, na kaya tayong ipaglaban. Ayan, no, opo, kaibigan. Tama, no, sabi ni kaibigang Peter, no, na ang daming nagsasamantala ngayon, lalong-lalo na sa kalagayan ni Tatay Digong ngayon, no, na sinasabi nila na humihingi ng financial yung tila Tatay Digong. Nako, maling-mali, isa po yung maling impormasyon talaga yun, no. Itong mga Pilipino talaga, no, may mga iba talaga na parang sinisiraan, naninira ba. Kaya kaibigan, no, sana maparusahan ng mga to, kaibigan, no, kasi walang mga galang ba, kaibigan. Opo, nako, sabi ni kaibigan, no, na ito po na namang si Trillanes, no, na ayan, muntika na namang mabugbog itong si Trillanes, si mga tao, no,
talagang wala na talagang tao na kumakampi dito sa kanya siguro, no, iilang tao na lang. Nako, nagmukha tuloy siyang katatawanan sa itong si Trillanes, no. Wala nang pakialam ang tao sa kanya eh. Kaya di niya kailangan magpabida itong ito namang si Tori, no. Mukhang parang gusto yatang mabugbog ng Toring ito kasi lumalabas na naman ang kayabangan nito, kaibigan. Ako, buti na hindi siya lumabas kasi kung lumabas siya, kulatahan dyan siya sa mga tao. So ayan, no, grabe kaibigan ng mga nangyayari ngayon, no, sa ating bayan, no. Sabi ni kaibigang Peter, ang mga tao, no, mga tao kasi may mga kaugalian talaga na inggit ba, no. Itong ugaling nainggitin sa kapwa, hindi talaga ito tumitigil hanggat hindi ito makasakit ng damdamin, no, ng tao. Hindi yan mawawala sa isang ligo lang, no. Kaya kung may naiinggit sa inyo, no, hayaan nyo na lang po, no. Pagdasal na lang po natin yan, no, dahil kahit ano pong gawin natin, may mga tao talagang naiinggit sa'yo. Kahit pakitaan mo po yan, no. Sabi ni kaibigang Peter, opo. So, sabi ni kaibigang Peter, kahit pakitaan mo pa ng mabuti yung tao, ay gagawa talaga yan sa'yo ng masama. Kasi naiinggit siya sa'yo, no? Kasi may meron ka na wala siya, no? Kaya nga, yung mga taong ganyan, hindi na dapat yan pansinin, no? Kasi mga sakim yan, no? At pagdasal na lang natin mga taong mainggitin sa kapwa, no? Ayan, salamat kaibigang Peter. Opo. Tungkol naman po sa kalagayan ni Pangulong Marcos, kumusta na po siya ngayon? Ano pong update sa kanya ngayon? Opo, kaibigan. Sabi ni kaibigang Peter, no, yan talaga yung sinasabi ni kaibigang Peter, no. Ang dami niya mga babala, no, paulit-ulit na mga babala talaga ni kaibigang Peter. Sige po, sasabihin ko po kung ano pong mga sinasabi niya ng mga babala sa atin sa dulo ng aking video. Lumala na daw talaga yung kalagayan ni Marcos. So kung mapapansin mo sa mga interview niya, hirap na siyang may mga parte na hirap siyang magsalita, no, dahil may iniinda na po siyang karamdaman mo, lalong-lalo na po ngayon na stress siya, tapos depressed pa siya, no, kasi lalong-lalo sa mga nangyayari ngayon, no, tsaka kay Madam Lisa, no, may ito pa pinoproblema niya, no. Kaya nga hindi niya nakayanan yung stress na kanyang dinadala ngayon. Kaya nga mahirap, no. Mahirap din ang kalagayan ni Pangulong BBM ngayon, no. At nakikita niya, no, habang nakikita niya ang mga tao ay ang dami-dami nagmamahal kay Tatay Digong, sabi ni kaibigang Peter, nasasaktan daw siya, no. Ay inggit siya dahil mas maraming sumampat siya sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Opo. Opo. So ayan, no. Talagang hindi niya talaga ito mararanasan na mahalin siya, na ganito magmahal ang mga tao. Hindi ito mararanasan ni Pangulong BBM, no? Iba talaga si Tatay Digong.
At malaki ding pasasalamat ni Tatay Digong, no, dahil doon sa Hulo-Sulo, tumahimik po ang gulo doon. Kaya nga yung mga tao ay nagpapasalamat talaga sa kanya, no. Ang dami pong mga pagpapasalamat ang mga tao sa kanya dahil madami po siyang nagawa. Nanahimik po ang mga durugista doon, no, sa Hulo-Sulo at saka sa Basilan po. Malaking tulong po, no, ang nagawa ni Tatay Digong. Kaya hindi po talaga masisisi, no, ang mga tao na mismo ang lumabas para ipaglaban, ipagtanggol si dating Pangulong Duterte. Tama po, kaibigan. So ayan, no, sana po manatili pa rin, no, ang katahimikan, no, dahil po sa parte din po nila BBM, siyempre nakikita din natin mga kaibigan na nahihirapan din sila, no, lalong lalo na marami nang lumalabas mga witness sa kanilang mga ginagawa. At saka sa party din, no, sa part din ng pamilya ni Pangulong Duterte, siyempre nahihirapan din po sila, no. Siyempre nag-aalala sila sa kanilang sa ating Pangulo dahil hindi pa nakauwi. Kaya nga ang mga tao hindi po talaga tumitigil hanggat hindi po nauuwi si Tatay Digong, kasi yan po talaga yung pinapangarap ng mahal nating Pangulo na si Tatay Digong, na makauwi po siya, no, makauwi po siya. Yan po yung niya, yan po yung ni-request niya noon, sana pinagdarasal ni Tatay Digong na makauwi po siya doon sa Pilipinas. Kaya nga daw yung mga taong lumalabas niya, kasi ang dami na kasing napabayaan, no? Kaya ang dami nang napabayaan, kaya mangyayari na ang hindi maganda dahil dumaraing na ang taong bayan sa itaas. May nakikita na talaga ng tao sa pamamalakad ni Pangulong Marcos ngayon. Sabi ng kaibigan na may mali talaga, may mali talaga sa kanyang administrasyon. Kaya ang sinisigaw pa rin ng mga tao ngayon ay mag-resign na siya, no? At sana ipagdasal natin siya kasi may karamdaman siya ngayon. So ang sabi ng mga tao talaga, no, na ayaw din nilang si Marcos ay mapahamak, kasi gusto ng mga tao na pagbayaran niya kung anumang mga kasalanan niya para maramdaman kung anong resulta, no, ng mga ginawa nila sa Pilipinas. Mararamdaman niya yung takot at galit ng mga Pilipinong inaapi, no, lalong-lalo na ngayon, no, na ang dami na pong mga nangyayari, na ang dami na pong mga korupsyon saka krimen, ang dami ng mga nagdudroga. Hanggang ngayon hindi pa rin ito nagagawa ng solusyon, at lalong pa pong dumadami at harap-harapan pang pinagmalaki na gumagamit sila ng droga. Binibidyo pa, no, parang wala na silang takot ba, wala nang takot sa kanilang mga ginagawa. Pansin ko din kay Marcos, so talagang hirap na talaga siya magsalita, at abang sasalita siya, hinihingal na siya. So makikita talaga natin na mayroon siyang dinaramdam. Ayan, no, mag-ingat tayo, no. Hanggang dito na lang po muna, no, ang ating update ngayon. Sana po maging payapa na po tayo, no, dahil marami pa pong mangyayari, no. Yung mga tao kaya ngayon kabado pa rin dahil sa mga hindi natin alam kung anong mangyayari ngayon o bukas. Basta ang sitwasyon talaga ngayon, nasa critical pa tayo ang sitwasyon, na marami pong gustong sumakay sa kaguluhan.
lalong-lalo na po na yung mga nasa bundok, no? Kaya sana po maging maayos po ang lahat. Dahil kung sinisigaw ng mga tao ng Marcos resign, hindi po talaga si Marcos magre-resign. No, dahil may plano pa po yan na marami pa siyang plano, no, na gusto pa niyang matapos ang kanyang paglilingkod bilang presidente. Sana hindi siya magdeklara ng martial law. Dahil hindi na talaga titigil ang mga tao hanggat hindi siya bababa sa pwesto, at malaking gulo kung mangyayari yun, no. Gising na po sa katotohanan, no, at hindi na po dili na mo tuo sa ilaha.